Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Manila Standard. Title, Bunuan is still in the US, vows to return February 15. Envoy. Okay. Former Public Works Secretary Manuel Bunuan is still in the United States but promised to return to Manila on February 15 to face allegations of his involvement in the flood control project controversy, Philippine Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez said Friday. Ito ang sabi ng ambassador, "We know where he is. He is not hiding. He's in California now and he asked for permission if he can stay for another month because his wife has eye problems," Romualdez told Radyo DZBB. He's asking for until February 15. He'll be back there on the 15th, he added. Amid heightened scrutiny over the alleged actors in the multi-billion peso flood control scandal, Bunuan left for the US via Taiwan on November 11. The ex-Public Works chief was among the 12 personalities summoned by the Senate Blue Ribbon Committee headed by Lacson to testify in a hearing on January 19. The committee threatened to issue a warrant of arrest against Bunuan if he fails to appear. Citing information from sources, Lacson said Bunuan's actions were allegedly intended to mislead the president. But Lacson said Friday that the subpoena issued against Bunuan will be taken back if his appeal to extend his stay in the United States for another month is validated. The Blue Ribbon Chair said that he will coordinate with DOJ on this matter. According to the Bureau of Immigration, Bunuan's declared return date was December 17. Okay. Romualdez, who said he spoke to Bunuan by phone, said the ex-secretary extended stay in the US was approved by the Philippine Department of Justice. Ganon ba? Wala namang napapabalita. Ay, nako. He has to go directly to our Department of Justice. They will tell him if it's okay. Hindi. Bunuan's name. Ombudsman Jesus Boying Remulla later confirmed that Bunuan gave the wrong project coordinates to President Ferdinand Marcos, but Malacanang spokesperson Claire Castro said the palace is still verifying these claims. Romualdez said he offered aid to Bunuan as a former government official. We are prepared to help him if he needs assistance. Then he told me he's not hiding and will definitely return to the Philippines. He told me he was given an extension. That's my understanding, Romualdez said. Okay. Mata. Problema sa mata. Wala ba tayong magagaling na doktor sa mata sa Pilipinas? Anyway, yan ang pahayag ng ambassador. Nasa inyo na kung maniwala kayo o hindi. Ito, personal opinion ko lang ito. Malabo na para sa akin na babalik si ex-secretary Bunuan dito sa Pilipinas. Kung babalik sana siya dito, depende sa ombudsman. Kasi sa ngayon, wala pa naman siyang kaso. I consider hindi dilis si ex-secretary Bunuan. He is considered big fish. Kaya mabuti at pinatawag siya ng Blue Ribbon. Nagtataka ako at
walang nagpupurso sa DOJ, sa ombudsman, wala lang. Nakakapagtaka. Oh, kinumpirma na ng DOJ, ni Ombudsman Rimulya na sinadya ni Bunuan na nagbigay ng maling grid coordinate to mislead the President. Dalawa na yan. Nag-corroborate ang statement ni Senator Lacson at Ombudsman Boying Rimulya. That means something. May itinatago. Tapos, I don't know kung anong ginagawa ng ombudsman, kung iimbestigan ba. Blue Ribbon Committee lang. Remember, ang Blue Ribbon Committee hearing is in aid of legislation. Kaya, kanya-kanya tayong pananaw. Ako, hindi ako naniniwala na babalik pa sa bansa si ex-secretary Bunuan. Kasi yung problema sa mata, ang daming mga magagaling na doktor natin sa Pilipinas. Tapos doon pa sa US. Although karapatan nila yun. Kailan kung babalik pa, I'm sorry, hindi ko nakakagatin yung pahayag ng ambassador na babalik siya February 15. Tapos December 17 babalik. Oh, ayan na. Na sobra na sa 1 month. Tapos sinasabi, extended siya, approved ng DOJ. Wala namang sinasabi ng DOJ. Tahimik. Tapos ngayon, na gumalaw si Senator Lacson, iimbitan, saka lang nagsalita. In fairness, kay Senator Lacson, nagpapasalamat ako sa kanya, sa kanyang initiative ngayon na ipagpatuloy ang investigasyon sa Blue Ribbon. Kasi wala nang nag-imbestiga. Ang ICI wala na. The end na. Nag-announce na po ang Pangulo na tatapusin na ng ICI yung kanilang counting finishing work at tapos na sila. Kaya tama yung payag ni Senator Amy na by February 1, bubuwagin na ang ICI. Kaya umalma si Congresswoman De Lima, pang intermission number lang daw ang ICI. Wala na. So, sana may mapakulong na kayong big fish. Dahil yon ang sigaw ng taong bayan. Hanggat walang nakukulong ng big fish, mananatili yung pagkadismaya, galit ng taong bayan sa nangyaring talamak na korupsyon sa gobyerno ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Lang na taga Gero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. Kita nato nga mag-atop na karon siyang kol para mga busog sa kaya ang atop po. Mugod pa lang nag Ali dito nata. Dagko na gid kay ito. Tanggalin. So O karon human na gyud sa pag-atop, so nailisa na gyud ang mga atop ni Uncle nga buslot na, so karon maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo sa nag-sponsor po, nagatag sin nga sa katapusan atop lagi ko og magmasin. Oo. Dili ko pagka
palit og sin kay ang kita igo. Salamat ka. Kani mga tao at atong kuan nag-sponsor. So pila gid ka tuig ko lang imong balay nga buslot na bago pa ka nakapuloy ka top. Mga pulo na siguro ka tuig. Sa napulo ka tuig so bago pa ka nakapuloy ka top. Bago pagyod, karon pagyod. So salamat kayo Col. Dito kayo kay sino na gid ka Ano na nga mga buston. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang. Salamat kayo.